Magsisimula ang ating kwento kung saan nababalot ng kadiliman ng mundo. Sa kabilang banda, isang halimaw naman ang sumigaw at handang umatake sa isang lalaki. Handa namang depensahan ng lalaki ang kanyang sarili laban sa halimaw. Matagumpay naman itong nadepensahan ang sarili at nasaksak ang halimaw sa kanyang lalamunan na nabigyan ng malalang pinsala na kaagad naman kumitil sa buhay nito. Habang pinupunasan naman ng lalaki ang dugo ng halimaw sa kanyang mukha ay napasabi naman ito sa kanyang sarili na sa wakas ay nakapatay na ito ng isang halimaw, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang sarili na kahit hindi pa siya isang awaken. Habang sa kabilang banda naman ay nakikipaglaban naman ang kanyang mga kasamahan sa mga napakaraming mga halimaw. Tumambad naman sa harapan ng ating bida ang katambak na napatay na mga katawan ng mga halimaw na natalo ng kanyang mga kasamahan. Nagsalita naman ang mga ito sa ating bida na kung ano nga ba ang ginagawa nito. Minaliit naman siya ng mga ito at sinabing isa kal amang walang kwentang tagabuhat ng mga kagamitan, tingin mo ba malaking tagumpay na ang iyong nagawa dahil sa iisang halimaw na iyong napatay? Hindi ka namin tinanggap sa grupo na ito para sa mga bagay na iyan wika pa ng mga ito. Niyabangan naman siya ng mga ito dahil sa mga napatay nilang mga halimaw at sinabing nakikita mo ba ang katambak na mga katawan ng mga halimaw na ito? Walang kwentang pabigat na pack-bearer at sabay talikod naman ng mga ito. Napabulong na lamang ang ating bida na naiinis. Napaisip naman ang ating bida na ang mundo ay ganap ng nagbago simula nang lumitaw ang mga dungeons kung saan umiiral ang mga kamanghamanghang mga nilalang tulad ng mga halimaw. Sa paglitaw ng mga dungeon sa mundo ang mga tao ay nabiyayaan din ng kakaibang mga kapangyarihan o awakening. At sa mga kapangyarihang ito ang mga tao ay nagsimulang pasukin ang mga dungeons at talunin ang mga halimaw na nasa loob nito. Salamat dahil dito madaming mga tao ang determinadong at nagsusumikap para tumaas ang kanilang mga rank. Hanggat tumataas ang iyong rank ang iyong kinabukasan bilang hunter ay garantisado kahit sino ka pa. Pero hindi katulad ko, ako ay hindi na awaken ni hindi ko magawang buksan ang aking stat window sa edad na 35. Ako ay walang iba kundi isang pack-bearer na tumutulong sa mga awakened na dalhin ang iyong mga gamit ng walang opening. Hindi na ako umaasa na mabuhay tulad nila. At dahil sa sobrang pag-iisip ng ating bida sa kanyang mga kabiguan sa buhay, huli na nang mapansin nito nang lingunin niya ang kanyang mga kasama na nawala ng mga buhay. Nagulat naman ang ating bida nang may biglang magsalita at nagsabi na ikaw na lang ang natitira at huli sa kanila. Nang lingunin naman ito ng ating bida, ito pala ay isang higanteng halimaw na may 6 na kamay na may pangalang Asmodeus, isang triple S rank monster, at nang aatakihin na sana ito ng ating bida ay isang was-iwas lang ng kamay ng halimaw ay nawala naman kaagad ito ng isang kamay, napasigaw naman sa sobrang sakit ito at bumagsak sa lupa. At nang lapitan ng halimaw ang ating bida ay napasabi ito ng walang hiya ka. Pinasok naman ng halimaw ang kaisipan ng ating bida gamit ang ilaw na parang kidlat na lumalabas sa kanyang kamay. Habang nawawala na ng pag-asa ang ating bida ay naisip nito na dito na siya mamatay at sa ganitong paraan na lang ba siya magtatapos na hindi man lang na-awaken. At naalala naman nito ang lahat ng mga masasakit na kaganapan sa nakaraan niya kung saan namatay sa isang car accident ang kanyang mga magulang, at mga pangbubuli sa kanya ng mga tao sa paligid niya nung mga panahong nag-aaral pa siya. Naisip rin nito na sa ganitong bagay na lang matatapos ang lahat sa bilang isang taunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon at may biglang lumabas na isang liwanag at nagsasabing ang lahat ng kondisyon para ma-awakened ay nakamit mo na. At sa liwanag na lumabas sa kanya ay ang pagbaba ng isang nilalang na nasa taas. Nagtataka naman ang ating bida kung sino ito. At nang napatingin sa likuran niya ay nakita nito ang kanyang sarili at ang halimaw na si Asmodeus, at napasabi ang ating bida na bakit hindi gumagalaw ang halimaw. Napatawa naman ang nilalang sa likod ng ating bida at sinabing wag nang halalahanan ang isang mahinang nilalang na iyan. Nagtatakang nagtanong naman ang ating bida kung sino nga ba ang nilalang at sinagot naman siya nito, sino nga ba ako? Ako ay tinatawag ng lahat na isang hari. Sinabi rin nito ay nasa sayo na iyon kung ano itatawag mo sa akin, wika pa nito sa ating bida. Ikaw ay aking napili at ilbibigyan kita ng kapangyarihan. Habang sa isipan ng ating bida na siya ay isang hari at ano ang kanyang ibig sabihin na bibigyan niya ako ng kapangyarihan, sagot naman ng nilalang na wag ka ng marami pang dapat isipin at hindi iyon makakabuti sa iyo. Simple lang kung bakit ako naparito dahil sa iyong willpower at gagustohang lumakas pa. Ito ay hindi mo inaasahang swerte dahil ibabalik kita sa nakaraan. Napatanong naman ang ating bida kung bakit siya ang kanyang napili at ano na ang mangyayari sa mundo ngayon.
Tumawa naman ang nilalang maghintay at makikita mo rin balang araw at magkikita rin tayong muli ikaw ang aking susi sa lahat sagot naman ng nilalang. Ibinalik nanggan ng nilalang ang ating bida sa nakaraan at tuluyan na nga itong nawala ng malay, at lumipas pa ang ilang sandali ay unti-unti nang nagkakamalay ang ating bida dahil sa ingay ng mga boses ng mga tao, na mukhang may kinahaharap na gulo sa pagdilat naman ng mata ng ating bida ay sumalubong naman kaagad sa kanya ng isang malakas na sampal. Natuluyan na ngang nagpagising sa ating bida at ang lalaking sumampal sa ating bida ay nangangalang Hayok Sobea na kaagad naman niyang nakilala na kanyang high school bully 16 years ago. Ang ating bida naman ay napansin niya na kaya na niyang makita ang kanyang stats na hindi niya magawa noon. Ang ating bida ay may pangalan na Taewon Kim 19 years old na may rank F at skills na gluttony sa kanyang stat window, habang napatawa naman ng napakalakas si Taewon Kim na inakala naman ng tatlong bully na nababaliw na ito, at sabay suntok sa mukha ng bully ng ating bida para makaganti sa mga bumubuli nila sa kanya noon. Tumalisik naman ang bully sa lakas ng pagkakasuntok ng ating bida, gulat naman ang dalawang pangbully sa ginawa ng ating bida, sabay tawa naman ng ating bida na para bang nang iinis ito sa mga bully. Sinabi rin ni Taewon ito na ang oras para maging awakened din ako. Habang nagulat ang dalawang top mole sa ginawa ni Taewon kay Hyoksu ay gumanti naman ang dalawa sa ating bida na may skills na fire at ice attributes, kaagad naman naiwasan ng ating bida ang pagsugod ng bully na may fire magic at gumanti ng isang uppercut at isang malakas na sipa para sa lalaking may ice attribute. Sa isipan naman ng ating bida ay bago pa siya bumalik sa nakaraan ay inalala nito na halos 35 years old na siya ngunit hindi pa rin siya naging awakened. At kahit ano pang gawin niyang pagsisikap para lumakas ang kanyang sarili ay baliwala. Para lang lumakas ay kailangan mong dumaan pa sa mahirap na mga training at aralin ang lahat patungkol sa mga dungeon at mga halimaw. Ngunit iba na ngayon dahil sa pagbabalik ko sa nakaraan ay meron akong advantage galing hinaharap sa madaling salita ay lamang ako pagdating sa mga experience. At natalo na nga ni Taewon ang dalawang tokmal at napasabi na naman ang ating bida na kailangan niya pang mag-training ng mas marami para mas lalo pang lumakas. Matapos matalo ni Taewon ang dalawang tokmal ay muli namang bumangon si Hyoksu at napalingon naman si Taewon sa lalaki, nabigla naman ang ating bida nang makita si Hyoksu na isa palang awakened. Sinabi naman ni Hyoksu sa ating bida, hanggang dudurugin kita sa aking mga kamay at tatapusin kita. Si Hyoksu ay may skill na Stone Skin na may rank na C na kayang protektahan ng user na gumagamit nito bilang defense. Kaagad naman umatake ang Hangul na si Hyoksu at nagbigay ng napakalakas na suntok sa ating bida at madali naman itong nahilegan ni Taewon. Ngunit may kasunod pa pala itong atake mula sa taas na sobrang lakas na nang wasak sa paligid at sa ikalawang beses ay maswerte ulit na ilegan ng ating bida sa atake ginawa ni Hyoksu. Gumanti naman ng atake si Taewon sa Hangul na lalaki at kahit alam ng Hangul na aatake si Taewon ay hindi ito humilag. At tinanggap nito ang binigay na suntok ng ating bida na hindi naman dinamdam ng lalaki dahil sa mga nakabalot na bato sa muka at buong katawan nito bilang armor. Ikinagulat naman ito ng ating bida at sinabi pa ng Hangul na lalaki na huli ka, sabay naman nagpakawala ng isang malakas na suntok ang Hangul at hindi na nagawang makailag pa ang ating bida at tumalisik ito ng napakalayo. Habang papalapit na si Hyoksu sa ating bida ay malakas itong tumawa at sinabi na ito ang katotohanan at pagkakaiba ng malalakas sa mga mahihinang katulad mong walang kwenta, na hindi pa isang awakened. Sinabi pa nito na ano na ang gagawin mo ngayon, tatakas ka na lang ba o lumaban ka ulit sa akin at subukan ang aking kakayahan? Napasabi na lang sa isipan ng ating bida na lahat ng awakened ay meron mga skill at rank na nagsisimula sa mababa na rank F na mas mabuti naman kesa sa hindi ka isang awakened. Dahil bago pa lumakas ang isang mataas na ranker ay magsisimula muna ito sa mababa at hanggang sa maabot nito ang pinakamataas na rank, na siya naman rank na meron ako at sa rank na meron ako ay imposible kung matalo si Hyoksu na may rank na C, ngunit sa hindi ko maipaliwanag na rason ay sa palagay ko ay kayang-kaya ko siyang talunin. Nagulat naman si Hyoksu sa lumalabas na itim at pulang usok sa ating bida at napasabi na lang na anong klaseng kakayahan iyan. At paano nagkaroon ng ganyang kapangyarihan ng isang tulad na walang kwenta at mahina, at tuluyan nang nagising ang natatagong kapangyarihan ni Taewon at naging awakened, at sinabi ng ating bida na ito pala ang skill na gluttony. Sinabi naman ng ating bida na kaya ko pala itong kontrolin ng maayos sa paraan na gusto ko. Umatake na nga si Hyoksu at nagsabi na gagawin niya ang lahat para lang daw mapatay ang ating bida. Habang sa ginawang atake naman ng Hangul na si Hyoksu ay pinigilan lamang ng ating bida gamit lamang ang isang kamay, habang nag-umapaw ang lakas na tila bang isang halimaw na aura ang lumalabas dito.
Nagtataka naman si Hyokso kung paano nagagawa ni Taeyeon na pigilan siya ng ganun lamang kadali. Habang sa isang pagpinta lamang ng kamay ni Taeyeon ay nawasak naman ang napakatibay na armor na nakabalot sa buong katawan ng ganggang na si Hyokso, kasabay naman ang pagganti ni Taeyeon sa pagpapalabas ng itim na aura na bumabalot sa hanggal na nagresulta ng malakas na pagsabog, habang makikita pa mula sa malayo ang kaganapan na ikinagulat ng mga estudyante sa lakas ng pagsabog na nagmumula sa taas ng building ng paaralan. Habang makikita ang ating bida na nakatayo at ang ganggang na si Hyokso ay unti-unti naman bumabagsak at nawala na ng malay, nagbigay naman ng mensahe ang skill na gluttony kay Taeyeon na perpekto nito na absorb ang skill ni Hyokso na skin stone, at tumaas ang kanyang rank na E-rank, habang makikita sa kamay ni Taeyeon na unti-unting nababalotan ng mga bato, at matagumpay nang nakuha ng ating bida ang skill na stone skin ni Hyokso. Hanggang dito muna tayo mga Lodi Cake habang ginagawa ko pa ang kasunod na part nitong video. Sana ay suportahan niyo ako sa pamamagitan ng iyong pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po mga Lodi Cake.